Sino po dito naka-attend ng kasalan? Wala pa po. Marami. Yung iba po hindi pa kayo naka-attend ng kasalan. Meron na po ba kayong nakita na kasalan na ang inihahatid ay lalaki? Last January, we were given the chance na makapunta ng Israel. Siguro marami naman pong nakakita nun sa inyo, kami po ni Brother Jay at saka ni Pastor Nat ng Manila. We were given the chance. And syempre, pagka tayo ay pupunta sa abroad, very excited tayo. Tama po ba? Diba? Kahit na nga pupunta lang tayo ng Santa Cruz na kaya sa La Paz, excited na tayo. How much more yung abroad, diba? And during the preparation, syempre lahat ipiprepare mo. And one of the thing na hindi mo dapat malimutan is yung cellphone. Tama po ba? Sino po dito yung umalis ng bahay, dala-dala yung cellphone pero hindi naka-charge? Wala naman, di ba? Pag umalis tayo, sinisigurado natin na 100% yan. Kung hindi man 100%, alam natin na sa buong maghapon, tatagal yung phone natin. Ang nangyari po sa akin, naka-charge naman siya. But na-delay kami papuntang Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, ang tagal namin. And syempre, layover lang, hindi ka pwedeng bumaba ng eroplano, wala kang magawa. Puro cellphone ang ginawa namin. Hindi ko nararamdaman, wala na palang charge yung cellphone ko. And nagwo-worry syempre ako kasi hindi ko matatawagan yung misis ko. Hindi niya alam kung nasang part na kami ng mundo. And so pagdating namin ng Ethiopia, nagtatanong na ako sa mga kasamahan ko kung meron ba silang charger. Meron, ang dami nilang charger. May isa na namang problema. Tanong niyo po yun Hindi po pala pwede yung charger natin doon. Wala ring nangyari. I had to be in Israel para lang sabi ko kay Mrs. naligtas kaming nakarating. Ganon po yung buhay natin, We prepare for everything. Pero hindi natin alam anong mangyayari doon sa preparation natin. And tonight, yun po yung pag-aaralan natin. Yung kwento po nung 10 virgins. The parable of the 10 virgins. Alam niyo po doon sa kwento na yon, merong 10. Kung napag-aralan niyo na po na yon, di ba? Merong 10 doon na naghihintay doon sa groom. Yung sabi, ang pagkakadescribe, yung 5 matatalino, yung 5 mangmang. Mamaya po malalaman natin bakit sinabi yung 5, bakit sinabi yung 5 natira is hangal. Ang pangit pong pakinggan sa Tagalog. Pag sinabihan kang hangal, parang hindi music to the ear. So today po, ang title ng pag-aaralan natin tonight is May Extra Kabang Langis. So, ang kwento po na pag-aaralan natin is tungkol sa the parable of the 10 virgins. And yung text po na makukuha natin dyan is from Matthew chapter 25, verse 1 to 13. Huwag na po kayong tumayo para mabasa rin ng mga nasa likod. Pero samahan niyo po akong basahin yung verse, yung mga verses. Sabi po dito sa Matthew 25, verse 1, simula po. Ang kaharian ng langit ay may itutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Verse 6, ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat.
mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. And then the last 4 verses. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating din naman ang iba pang magdalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw o ang oras man. Panginoon, salamat po sa pagkakabasa ng iyong banal na salita. Alam po namin, Panginoon, na ito ay nanggaling sa inyo, and naniniwala po kami na ito ay inspirasyon mo, Panginoon. Ang amin pong dalangin sa pag-aaral po namin ng iyong salita, Panginoon, open the eyes of our heart. Ganon din po ang aming isipan na handang tumanggap anuman po ang mensahe na gusto mong ipaabot sa amin. Use me as your mouthpiece, Panginoon. More of you and less of me. In Jesus' name I pray. Amen. Now, this is kasalan noon. And para higit po nating maunawaan, ano ba ang pinaguhugutan nitong talinhaga na ito? Bakit naikwento ito ni Jesus? Remember, si Jesus po mismo at hindi ang kanyang mga alagad ang nagbigay po ng talinhagang ito. Alam niyo naman po, napakatalino ng ating Diyos and dinadaan niya po sa mga salita na mas maiintindihan, sabi po natin, layman's terms. Yun po yung ginagamit niya. Ngayon, para mas maintindihan po natin, tingnan natin yung kultura ng mga Hudyo sa kasal nung time na yon. Unang-una po, katulad din po natin, meron silang engagement. Ang tawag po sa kanila noon, betrothal. Hindi ko po alam, masyadong malalim yata yung betrothal. Engagement na lang po. Engagement. Ang pagkakaiba lang po sa engagement noon, pag engaged na po kayo, para na rin po kayong kasal. Sa atin ngayon, pwede pang umurong, di ba? Pero sa kanila po, during that time, pag engaged na, hindi ka na pwedeng umurong. Kung gusto mong bumaligtad or makawala, kailangan mong mag-divorce. Engagement pa lang po yun. Ang engagement po sa kanila, ang magastos. Nagbibigay po yung tatay ng lalaki. Ang tawag po natin ngayon is parang dowry yata sa ibang term, no? Dowry, binibigyan niya ng price or yung price for the bride. Yan po yung culture nila. Pero meron po, pag wala kang pera, pwede ka pong magtrabaho sa kanila. Katulad ng ginawa ni Jacob kay Leah at saka kay Rachel. Tandaan niyo po yun, 7 years na nagtrabaho kasi wala siyang pera. So sa halip na price for the bride, nagtrabaho siya. Pwede po yun nung time na yun. Now, after ng betrothal, after ng engagement, yung lalaki po, aalis na yan. Babalik sa kanilang bahay. Ang purpose po, bakit siya babalik? Maggagawa na po siya ng bahay para sa kanila. And yung usually po, yung place ng bahay is malapit or katabi ng tatay niya. Okay, so engagement, aalis, doon na po papasok yung kwento ng mga bridesmaid. Bakit? Kasi aabangan niya yung pagbalik ng lalaki. And usually po, sa gabi yun. I-announce yun, pero hindi nila alam kung anong oras babalik yung lalaki. Maybe after 6 months, pero during that time, after a year. So magbibilang sila after a year, and mag-aabang yung mga bridesmaid. Yun po yung kultura nila. And the celebration will be grand. May music, aabangan ng mga bridesmaid, ihahatid. Kaya nung una po,
ang inihahatid yung lalaki papunta sa bride. Kaya pag nakakita po kayo ngayon na ang inihahatid lalaki, siguro po galing yun sa unang panahon. Jurassic. So, ganun po yung kultura. So, at least na-imagine natin ngayon, bakit naikwento ni Jesus na ganun yung bridesmaid, yung 10. So, ano pong mga aral? But before that, dapat po nating malaman na yung 10 na yun, pare-parehas yun. Tila magkakatulad. Inanyayahan sila, yung matalino and yung hangal? Yes. Nandun sila eh. Ibig sabihin, inanyayahan sila doon sa kasal. May dalang mga ilawan, parehas. Sa pagkakadescribe, meron silang mga ilawan na dala. Umaasa sa pagdating ng lalaki ikakasal, check lahat. Parehas. Naghintay, kahit pa sila ay nakatulog, check din. Lahat nung 10, pare-parehas. Tila magkakatulad. Ngaw, ano ang aral na makikita natin? Una, kailangan natin laging maging handa. Ano po sabi sa verse 5? Na antala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Tanong mo ngayon katabi mo kung naghihintay rin. Kung naghihintay, tanong mo, inaantok ka na ba? Baka makatulog yan, tapikin mo. So ano po? Kailangan nating laging maging handa. Sabi ko kanina, yung 5, yung matatalino, meron namang ilawan. Pero sino ang may dalang ekstrang langis? Yung 5 matatalino. Yung, sabi, hangal. Pangit talagang pakinggan. Kung minsan ayaw kong sabihin, hangal. Walang dalang ekstrang langis. So, ang matututunan po natin, manatiling tapat sa pagsamba, panalangin at paglilingkod habang tayo ay naghihintay. Marami po sa atin nanghihina sa pananampalataya kasi walang dalang ekstrang langis. Yes, naghihintay tayo. Alam natin na dadarating si Jesus. Pero along the way, kulang yung dala nating langis. Bakit nagkukulang? Kasi hindi tayo nananatiling tapat sa pagsamba. Hindi tayo nananatiling tapat sa panalangin. Hindi tayo nananatiling tapat sa paglilingkod. Kaya po nagkukulang yung langis. Hindi po ito yung literal na langis. Remember, ang langis po ay sumisimbolo sa Espiritu Santo. Kung minsan nagtataka tayo, bakit nawawala yung fire? Bakit nawawala yung alam? Nung una, ang init-init natin. Nung nagsabi tayong, I said yes. Ang init natin. Kung minsan tinatanong natin yung sarili, bakit nawala? Kung minsan yung mga millennials na katulad ko, ang tanong, nangyari? Anong nangyari? Hindi tayo nanatiling tapat. Sa pagsamba, panalangin, at paglilingkod. Remember, ang paglakad natin sa Diyos ay hindi sprint. It is a marathon. It is not how well you start, but it is how well you finish. Hindi kung paano tayo ganun kasigasig nagsimula, but kung paano tayo magtatapos. Hindi po itong karerang pabilisan lang. This is a strength in an endurance race. Na hindi lang tayo malakas sa pauna, but hanggang sa huli, nasa Diyos pa rin tayo. Amen? Ano pa po? Ang kahandaan ay dapat patuloy.
Hindi pansamantala lamang. Hindi lang po kung kailan tayo pinagpapala, doon lang tayo masigasig. Or hindi rin lang kung kailan tayo laging may pagsubok, doon lang tayo attend and nagpupuri sa Panginoon. Doon lang natin pinapakita yung pagsamba sa Kanya. Hindi lang po ito pansamantala kung ano yung circumstances natin, kung ano yung kalagayan natin ngayon, but dapat po ito ipatuloy. Kung paano yung sigasig natin nung una, dapat yun ang sigasig natin hanggang huli. Walang up, walang down. Although, human nature, pagka meron tayong nararamdamang kabiguan, kumisan talaga, natatanong natin ang Diyos, Panginoon, natutulog ka ba? Kaya nga na compose yung kantang Natutulog ba ang Diyos? Gary B. Gusto yung kantahin ko ngayon. Sabi ng misis ko, wag na daw. Baka lalong lumakas yung ulan sa labas. Pangatlo po, mamuhay ng may kabanalan, pagsunod at kahandaan. Yung buhay po natin is hindi Sunday life only. Na pagtapos ng Sunday or Wednesday, doon lang tayo mabuti. After a day, mabote na. Mahirap po yun. Ang buhay po, araw-araw, should be Christ-like. Yan po yung hinihiling sa atin ng Panginoon. Hindi na kailangan tayo maging Diyos, but be Christ-like. Not yung katayuan niya bilang Diyos, but yung mga attributes niya. Yung mga characteristics niya. Mamuhay na may kabanalan, pagsunod. And ang mahalaga, hindi pansamantala, pero lagi tayong handa. Kaya nung maliit ako, gustong-gusto ko yung motto ng Boy Scout. Laging handa. Always ready. Ano mang kalamidad, ano mang pagkakataon, ano mang panahon, laging ready. Hindi po battery na ever ready. Sino po dito yung may flashlight sa bahay? Yung iba wala kayong flashlight. Paano pag nag-brown out? Cellphone. Paano pag walang charge yung cellphone? Pagka po ba nag-brown out, alam nyo kung saan nyo kukunin yung flashlight nyo? Chine-check nyo po ba yung battery? Yung totoo. Halimbawa, 1 taon nang hindi nagba-brown out, 1 taon na yung battery nyo. Chine-check nyo ba kung meron pa? Yung makapagbukas nyo isang bukas lang, wala na yung ilaw. Ganun po yung paghahanda. You are always checking your quality of life. Yung character mo ba is Christ-like? Hindi lang sa panahon ng bagyo, hindi lang sa panahon ng unos, but anytime dumating, you are ready. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Maging laging handa. Yan po yung una nating matututunan doon sa verse. Ano po yung pangalawa? Ito muna yung i-discuss natin. Ano yung kahalagahan doon sa kwento, di ba? Na-delay yung groom. Na-delay yung pagdating. Ano yung kalagahan? Ano ang kalagahan ng pagkakaantala? Doon po makikita kung kaya nating magtiis. Habang naghihintay, sino po dito yung nagka-boyfriend at nagka-girlfriend na? Siyempre, kung may asawa tayo, meron tayong naging girlfriend, meron tayong naging boyfriend, meron. Nung boyfriend-girlfriend na lang, kahit ilang oras ka maghintay, hihintayin mo yan. Tama po ba? Nung may asawa na. Na late lang ng ilang minuto, World War na.
Kung isang pagsasakay nga ng jeep, hila-hila mo pa eh. Pag nadapa, kung ano-ano pang sinasabi mo. Dami nakarelate yata. Is totoo na, lalong-lalo na sa mga lalaki. Mga lalaki, hindi ko kayo pagtatanggol ngayon. Meron din ba mga babae na gano'n? Pagka natagalan hinihintay, ang bilis mainis. Di ba? Doon mo makikita. Sinusubukan kung hanggang saan ka magtitiis. Kaya nung boyfriend, girlfriend pa lang, handang magtiis. Kahit ilang oras yan. Minsan 6 hours ka na naghihintay, ang putida ng mata mo. Hindi pa dumadating yung kadate mo. Pero pag may asawa, iiwan mo na, no? Uwi ka na lang ng bahay. Diyan ka na lang. Pag-isa ka. Doon mo masusubukan pag na-delay. Katulad ng kwento, doon nasubukan yung paghihintay nila. Kung kaya nila magtiis. Dito rin mabubunyag yung tunay na pagkatao habang naghihintay ka. Kung ikaw ba ay mapasensyoso or wala kang pasensya. Diyan talaga masusubukan. Lalo na doon sa magkaibigan. Kung minsan diyan nag-aaway, no? Yung magkaibigan. Kahit na sobra kayong magkumare, kahit na sobra kayong magkumpare, pag matagal ka nang naghihintay, naantala, lalo na yung utang, ang tagal mabayaran. Naantala ng matagal. Doon lumalabas yung tunay na pagkatao. E nagpapahayag ng kahandaan. Doon ba sa tagal-tagal na paghintay mo, hanggang sa huli, handa ka ba? So doon sa kwento, yan yung pinapakita. Punta na nga tayo sa second point para hindi... Second point po natin, ang paghahanda ay pansarili. Sabi dito, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Sabi ng mga matatalino, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Pag pinaghati nito, baka parehas tayo wala. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Nagkaroon ng kaalaman yung mga mangmang na nauubos na yung kanilang langis. Kasi dumating na, may sumigaw na, di ba? May sumigaw na, nandyan na yung kakasal. Sumigaw na. Nung sisindihan na nila yung kanilang ilawan, wala nang sindi. Naubos na ang kanilang langis. Ano ang katotohanan? Meron naman silang dalang ilawan. Sapat ang dala nila nung nagsimula. Pero sabi ko nga kanina, hindi lang mahalaga yung simula. Ang mahalaga rin, paano ka magtatapos. Humingi sila ng tulong doon sa matatalino. Pero anong sabi? Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Anong mas tututunan natin? Hindi mo mahihiram ang pananampalataya ng iba. Meron pong nagtuturo. And ito nakwento sa amin ni Brother Jay. Alam to ni Sister Josie. Nung sumapi po siya sa isang sekta, sa isang relihiyon, kaya siya nainganyo. Kasi ang sabi sa kanya, pag pumasok ka dito, ligtas na ang iyong buong pamilya. So, nainganyo siyang pumasok. Kasi, kahit hindi pumasok yung pamilya niya, dala-dala na niya sa kaligtasan. Pero pinapakita po sa Biblia ang katotohanan. Hindi po natin mahihiram ang pananampalataya ng iba. Ang atin pong paghahanda, pansarili.
Kahit na mag-asawa kayo, na very active kayo dito sa ministry, ang kaligtasan po, pansarili. Hindi po yan pwedeng hiramin sa asawa nyo, hindi pwedeng hiramin sa magulang nyo, hindi pwedeng hiramin sa anak nyo. Na pag nakita nyo ang inyong anak, yung anak ko very active. Lahat ng ministry pinasok. From kids zone, from youth, from YA, from couples, from senior, until death. Nasa ministry. Hindi po pwede yun. Sabi po dito, hindi mo mahihiram. Ano pa po? Hindi mo mahihiram ang panalangin ng iyong magulang. Kaya po hindi tayo naniniwala rin dun sa pagpatay na pinapanalangin pa. Hindi rin po tayo naniniwala doon. Sariling panalangin natin. Yes, pwede po tayong ipag-pray ng iba, pero ang pinakamahalaga at pinapakinggan ng Diyos, yung sarili nating panalangin. Ano pa po? Hindi mo mahihiram ang relasyon ng iba sa Diyos. Ang atin pong relationship sa Panginoon ay between us and God. Between you and God. Hindi po katulad natin, nandito tayo lahat, sama-sama yung relasyon natin sa Diyos. Collectively, yung prayer, okay. Pero yung relasyon, kanya-kanya po tayo ng relasyon sa Diyos. Kahit nandito yung asawa mo, kahit nandito kayong buong pamilya, ang relasyon mo pa rin individual. So, ang matututunan po natin, hindi nahihiram ang kahandaan. Sarili po nating paghahanda. Katulad nung nangyari sa 10. Yung 5 handa, yung 5 hindi. Oh, may rhyme. Handa at saka hindi. Anong nangyari? Hindi mapahiram ng mga handa yung mga hindi nagdala ng ekstrang langis. And mamaya po, nakakatakot yung nangyari sa kanila. Hanggang sa huli, pag tiningnan natin yung conclusion natin mamaya, nakakatakot po yung nangyari sa kanila. Doon sa 5 mangmang. But before that, punta muna tayo sa number 3 natin. Ang mga handa ang makakapasok sa pagdiriwang. Sabi po dito, kaya't sa verse 10, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Isa po, mamaya malalaman natin, yung isa sa pinakamabigat na bahagi ng talinhaga. Pero parang simula sa kanya is nung isinara ang pinto. Yun po yung pinakamabigat na bahagi ng talinhaga. Sino po dito yung napagsarahan na ng pinto ng kanilang mga magulang? Late na kayo. Oh, lakas mo na. Di ba? Pagka yung sinabihan mo yung anak mo, umuwi ka ng ganitong oras, at hindi umuwi ng ganong oras, anong usual ginagawa natin? Sinasarahan. Pinaghihintay muna natin sa labas. Ang purpose natin, para madala. And ganun po sa kanila. Pag nahuli ka na sa kasalan, sarado na ang pinto. Hindi ka na makakapasok. So ano pong dapat nating gawin para lagi tayong maging handa? Unang-una po, lumakad araw-araw kasama ang Diyos. Ano pong ginawa nung mga mangmang? Lumakad din naman. Lumakad yung mga bakit nagiging ganito na? Hello, mic check. Yan. Lumakad din naman. Kaya lang lumakad sila palayo. Bakit? Kailangan nilang bumili
ng langis. Dahil nga, hindi sila nakahanda. Sa halip na lumakad sila kasama ang Diyos, lumakad silang palayo para bumili ng langis. Para maging handa, araw-araw tayong lumakad kasama ang Diyos. Huwag po tayong may walay sa Kanya. Ang hirap po pag hindi natin kasama ang presensya ng Diyos. Andyan ang tukso, andyan ang pagsubok, dyan pumapasok ang kasalanan. And huwag po tayong gumaya doon sa mga mangmang na sa halip lumakad papunta sa kasalan, lumakad pa sa mga tindahan para bumili ng langis. Ano pa po? Ang kahandaan ay nagdudulot ng pagpapala. On the positive note naman po. Ano pong sabi? Yung 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan. Kung ready tayo, magdudulot yan sa atin ng pagpapala. Tanungin mo ulit yung katabi mo, handa ka na ulit? Makikita natin dito, maliwanag na maliwanag. Ang kahandaan ay nagdudulot ng pagpapala sa atin. Katulad nung sa kwento, ang pinapasok lang yung 5 nakahanda. Yung 5, sabi, isinara ang pinto. Pangatlo, huwag ipagpaliban ang pagsunod sa Diyos. Kapag isinara na ang pinto, katulad nung nawawala. Mic check. Mic. Yan. Katulad po ng mga mangmang, napagsaran sila ng pinto. Bakit? Hindi sila nakapaghanda. Marami sa atin napaghandaan lahat. Except na napaghandaan yung pagdating ng Panginoon. Pag meron tayong mga birthday, di ba? 6 months before, 5 months before, 4 months before, 3 months before, naka-ready ng lahat yan. Excited tayo, tama? Kumisa nag-ready pa tayo ng clown para lalo tayo matawa. Pero sa kwento po nito, merong mga hindi naghanda. Ano po yung paghanda nila? Yes, meron silang dalang ilawan, pero kulang ang dala nilang langis. It is not about how you start. It is about how you finish. So, isa pong paalala sa atin na huwag nating ipagpaliban yung pagsunod sa Diyos. Alam niyo po yung isa sa pinakamabigat na bahagi ng talinhaga na to. Nung kumakatok na po yung 5 mangmang. And sabi niya, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami. Ano po ang sagot? Hindi ko kayo kilala. Sakit nun. Halimbawa, meron kayong best friend. At the middle of the night, kailangan nyo ng tulong. Kumatok kayo sa bahay niya. And pagkatok nyo, yun ang sasabihin sa inyo. Dahil inaantok na siya or dahil gabing-gabi na ang sasabihin sa inyo, pasensya na, hindi kita kilala. Sakit, no? Ganon ang nangyari. Ganon ang nangyari dun sa mga napagsarahan ng pinto. Nung time na kailangan na nilang pumasok,
ang word pa na narinig nila, hindi ko kayo kilala. Gusto niyo bang masabihan ng Diyos ng ganun? Na pagka time na natin, sasabihin sa inyo ng Diyos, hindi ko kayo kilala. And yun po yung dapat nating paghandaan. Yun po yung dapat nating pagbigyan ng extra effort. Hindi lang po extrang langis, extrang effort. Yung langis po na yun, sumasagisag sa Espiritu Santo. Ngayon, ito po yung magandang analogy niya. Ang liwanag, ang ilawang walang langis ay hindi magliliwanag. Totoo po yan. Sino yung dito yung taga-probinsya? Taga-probinsya. Sinong nakaranas na sa inyo yung may gasera? Yung may mitya? Diba? Yung pagka umusok, pati ilong mo parang ang itim. Kasi yung usok. Diba? Merong nung malilit kami kasi ganun yung ilawan namin. Kung minsan nasusunog pa yung buhok kasi nagbabasa kami, nasa likod yung ilaw. Sabi, ano yung nangangamoy? Yung pala buhok na, nasusunog na. Tapos pagising mo sa umaga, kala mo para kang puno ng uling yun dito. Pagka po naubusan nyo ng gas ang nilalagay doon, di ba? Hindi na siya iilaw. Unti-unti, magpi-flicker na siya hanggang mawala. Ganon din po. Ang ilawang walang langis ay hindi magliliwanag. And katulad po ng buhay natin, ang buhay na walang espiritu ay hindi rin po magliliwanag. So kung wala po tayong extrang langis, kung wala tayong baon-baon araw-araw sa paglakad natin, mawawala po yung liwanag dahil unti-unti rin po tayong mauubusan ng langis. And at the last verse, nung Matthew 25 verse 13, sabi po dito, therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. Sa Tagalog po. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw o ang oras man. Katulad po nung kwento, nung parable, nung talinhaga. May mga time po tayo na handang-handa. We prepare everything. Lahat on the perfect pagkaka-prepare natin. Pero may mga bagay na kuminsan nadidelay yung dating sa atin. May mga bagay na hindi natin inaasahan. May mga pagkakataon na hindi yun ang expectation natin. Ang tanong, kahit hindi dumating sa oras, kahit maantala yung mga bagay-bagay na ine-expect natin, meron ba tayong baon-baong extra? Para kahit hindi yung oras na inaasahan natin, makakapagpatuloy pa rin tayo sa paglakad sa Panginoon. Ang tanong, sa araw-araw nating paglakad sa Panginoon, lagi ba tayong may ekstrang langis? Tayo po tayo. Panginoon, naniniwala po kami na darating ka. Naniniwala po kami ang panahon na muli kang babalik dito sa mundo at ikaw ang maghahari. At habang naghihintay kami, Panginoon, alam din namin na kailangan naming maging handa. Na hindi kami dapat magpakampante sa aming mga ginagawa. Na hindi lang yung aming magagawa ang makakatulong sa amin. Hindi lang yung mga mabubuting gawa
ang magliligtas sa amin. Pagkus, Panginoon, alam namin yung aming kahandaan. And yung aming kahandaan ay matutupad lamang kung lagi kaming magpapatuloy ng pagsamba sa iyo, ng pananalangin sa iyo, and pagsunod sa iyo, Panginoon. Alam po namin, nasa isip namin, Lord, na kailangan namin na maghanda. Pero ang tanong namin sa mga sarili namin, Panginoon, sapat ba yung paghahanda namin? Sapat ba yung mga dala-dala naming langis upang sa iyong pagdating nakahanda pa rin kami? Kung paano kami naghanda nung una, hanggang sa huli ba, Panginoon, masusustain namin yung kahandaan na yun? Kaya ngayon, Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Lord, alam namin na kailangan namin kayong paghandaan. And sa aming paghihintay sa iyong pagdating, Lord, samahan niyo po kami. Apart from you, Lord, we can do nothing. Samahan niyo po kami sa paghahanda, Lord. But most of all, Lord, hayaan niyo pong sa aming sarili magmula ang paghahanda na ito. Baguhin niyo po kami, Panginoon. Ano man po yung pagkakampante namin, ano man po yung mga bagay na humahad lang sa amin upang patuloy kami na sumunod sa iyo. Ano man po yung mga bagay na humahad lang sa amin upang magawa namin yung mga ipinapagawa mo. Panginoon, baguhin niyo po kami. Hayaan niyo pong lumakad kami na may kahandaan. Hayaan niyo po na sa aming paghahanda, Panginoon, maitawid namin ito hanggang sa iyong muling pagdating. And kung haharap man kami sa iyo, Panginoon, makakaharap kami na may daladalang extra